Matapang, prangka at walang inuurungan, pero sapat nga ba iyon para mapanatili ang tiwala ng publiko? Ngayon kilalanin natin ang mga kontrobersyang bumabalot kay Katunying. Sa likod ng pangalang Katunying ay si Anthony Taberna, isang simpleng probinsyano mula Nueva Ecija na nagsumikap para makaangat sa buhay. Hindi siya ipinanganak na mayaman, hindi rin siya agad sumikat. Lumaki siya sa isang pamilyang ang puhunan ay sipag, tiyaga at diskarte sa buhay. Habang nag-aaral ng Mass Communication sa New Era University, pinasok niya ang mundo ng radyo bilang part-time worker, tagasulat, researcher, at minsan ay gumagawa ng mga trabahong hindi nakikita sa ere. Dito niya unang natutunan na ang media ay hindi tungkol sa fame kundi tungkol sa consistency, disiplina at sakripisyo, hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon na maging reporter at dito nagsimula ang kanyang pag-angat. Mula sa pagiging radyo patrol reporter na laging nasa kalsada, ulan, baha, sunog, aksidente, unti-unti siyang nakilala. Hindi siya maarte, hindi siya paimportante. Handa siyang pumunta kahit sa pinakadelikadong lugar para lang maihatid ang balita. Hanggang sa napansin siya na bigyan ng mas malalaking oportunidad at tuluyang naging isa sa mga kilalang mukha sa telebisyon. Dito na nabuo ang kanyang identity bilang broadcaster. Diretsahan, walang paligoy-ligoy, minsan matigas ang dating pero para sa masa, totoo. Hindi siya gumagamit ng komplikadong salita. Hindi siya nagpapanggap na elitista, para siyang kapitbahay na nagsasalita, pero ang kausap niya ay mga politiko. At doon siya minahal ng publiko. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging bahagi siya ng mga programang tumatak sa masa. At sa kanyang segment na punto por punto, naging kilala siya sa kanyang walang takot na pagtatanong. Maraming opisyal ang naiilang kapag siya ang kaharap dahil alam nilang hindi sila makakalusot sa simpleng paliwanag. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po, pero ang tagumpay ay hindi permanente. Noong 2015, isang pangyayari ang nagpakita na ang pagiging matapang ay may kapalit. Ang kanyang Katunying's Cafe sa Visayas Avenue ay pinagbabaril ng mga hindi kilalang salarin. Pinagbabaril ang bagong bukas na coffee shop ng broadcaster na si Anthony Taberna sa Barangay Basra sa Quezon City. Madaling araw ng paulanan ng bala ang establishmento. Mahigit 15 bala ang tumama sa salamin at harapan ng cafe. Walang nasaktan, pero malinaw ang mensahe, may gustong manahimik siya. Para sa marami, hindi ito simpleng insidente. Isa itong babala, isang paalala na ang pagiging outspoken sa media ay may kaakibat na panganib. Pero hindi siya umatras. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Parang walang nangyari. Hanggang sa dumating ang 2020, ang taon na tila sabay-sabay siyang sinubok, kasagsagan ng pandemya. Nawalan siya ng pangunahing trabaho matapos magsara ang kanyang network. Isang iglap, nawala ang kanyang platform, ang kanyang routine at ang kanyang seguridad. Pero mas mabigat pa ang sumunod. Ang kanyang anak na si Zoe ay na-diagnose ng leukemia. Isang diagnosis na kayang wasakin ng kahit sinong magulang. Habang ang buong mundo ay nag-a-adjust sa pandemya, siya naman ay may sariling laban, ang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Sumailalim si Zoe sa chemotherapy sa Pilipinas, pero kalaunan ay kinailangan nilang pumunta sa Singapore para sa bone marrow transplant. Isang proseso na hindi lang masakit kundi napakamahal. Habang ginagastos nila ang kanilang ipon, habang lumalaban sila araw-araw sa ospital, may isa pang dagok na dumating. Ninakawan siya ng higit 15 milyon ng kanyang sariling empleyado, isang taong pinagkatiwalaan niya sa kanyang negosyo. Ang unti-unting kumuha ng pera habang siya ay abala sa mas mahalagang laban. Isipin mo yon, habang pinipilit mong iligtas ang buhay ng anak mo, nawawala ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Para sa kahit sino, sapat na iyon para tuluyang sumuko. Pero hindi siya sumuko. Naghanap siya ng paraan. Lumipat siya sa radyo, pinalakas ang kanyang YouTube channel at ginamit ang kanyang pangalan para muling bumangon. Kahit pagod, kahit ubos, kahit halos wala nang natitira, nagpatuloy siya. Dahil para sa kanya, iisa lang ang mahalaga. Ang mabuhay ang kanyang anak. At sa huli, nagtagumpay sila. Naideklara si Zoe na cancer-free.
Isang tagumpay na hindi kayang tumbasan ng anumang pera o kasikatan, pero habang inaayos niya ang kanyang personal na buhay, ibang laban naman ang kanyang kinaharap, ang laban sa perception ng publiko. Noong 2022, lumipat siya sa All TV, isang network na pagmamay-ari ni Manny Villar. Hindi rin lingid sa marami na matagal na silang may ugnayan dahil sa kanyang mga panayam at koneksyon sa industriya noon pa man. Para sa ilan, ito ay simpleng career move, isang bagong simula, isang pagkakataon para maging pioneer ng bagong network. Pero para sa iba, ito ang turning point. Dahil ang All TV ay konektado sa isang makapangyarihang pamilya sa politika, maraming nagtanong, kaya pa ba niyang maging neutral? O natural lang na maapektuhan ang kanyang mga pananaw? At habang tumatagal, lumalakas ang boses ng kritisismo. Lalo na nang maging aktibo siya sa social media at digital platforms kung saan mas malaya ang kanyang mga opinyon. Isa sa pinakamainit na issue ay ang kanyang pahayag tungkol sa umano'y budget insertions ng isang senador, isang seryosong aligasyon na agad namang pinabulaanan. At dito, nagsimulang masira ang tiwala ng ilan sa kanya. Sabi ng mga kritiko, kulang sa fact-checking. Sabi ng supporters, matapang lang siyang magsalita. Pero sa panahon ngayon, kung saan ang impormasyon ay mabilis kumalat, sapat ba ang tapang kung kulang sa ebidensya? Dagdag pa rito ang issue ng conflict of interest. Bilang isang broadcaster at negosyante, lantad ang kanyang pag-e-endorso ng sariling produkto. Para sa iba, ito ay practical at normal sa panahon ng digital content creation. Pero para sa tradisyonal na journalism, ito ay isang malaking issue. Dahil paano ka magiging patas kung may negosyo kang kailangang protektahan? Bukod dito, ang kanyang malapit na koneksyon sa mga makapangyarihang personalidad ay patuloy na kino-question para sa supporters' access, para sa critics' bias. At dito lalong nahati ang publiko. May mga nananatiling solid sa kanya, naniniwalang siya ay totoo, hindi natatakot at naninindigan sa kanyang paniniwala, pero mayroon ding nagsasabing nagbago na siya. Na ang dating boses ng masa ay ngayon ay bahagi na ng sistema. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang relevant. May milyon-milyong views, malakas na following at patuloy na impluensya. Ipinapakita lamang nito na sa modernong media, hindi lang talento ang mahalaga, kundi ang kakayahang manatiling napapansin. Pero sa huli, isang tanong ang nananatili. Ang isang taong dumaan sa pamamaril, pandemya, pagkawala ng trabaho, pagkakasakit ng anak, at matinding pagsubok sa kanyang negosyo ay mas nagiging totoo ba? O dapat pa rin siyang husgahan base sa kanyang ginagawa bilang mamamahayag ngayon? Sa huli, simple lang ang tanong, mapagkakatiwalaan pa ba si Katunying bilang mamamahayag? O isa na lang siyang boses na may pinapanigan? Ikaw na ang bahalang humusga.